Anong gusto mong resulta sa empowered consumerism? So, mag-share muna ako ng screen, kwentuhan lang tayo, tapos din natin kung ano tayo. Sige, nasa naman ito. Sandali ha. Ayusin ko, baka mali yung prepare ko dyan. Okay, PowerPoint Ultimax. Sige, sana ito. I-check natin kung ito yung aking na-prepare. May nakikita ba kayo dyan? Sige. Eto. Okay, so nakikita niyo na ba yung screen ko? Can you please type number 4 kung okay po yung audio ko at saka ano. So yes, attorney Laki. Okay. So good morning, good evening sa inyo lahat. Siyempre sa marketing, good morning. Kailangan pa ba ipaliwanag doon sa marketing? Walang good evening. So basically sa marketing, even before na nasa marketing ni Manny Villar, kahit gabi good morning kami. So good morning sa inyo lahat. Good morning sa mga business partners natin. Magpapakilala muna ako. Ako si Attorney Andrew Magturo. Siyempre Magturo apelyido ko kasi nananalaytay sa dugo ko ang Magturo. Pag hindi ako nagturo haba ako nabubuhay, isusumpa ako ng aming mga ninuno. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo, I will be sharing my stories, my success stories. Tapos tingnan nyo kung anong applicable sa inyo, lalo na sa inyong mga professionals, kung may professionals nandito, kung mga empleyado at part-timers, makaka-relate kayo sa kwento ko. Ang first name ko po ay Andrew. Sa mga kalalakihan, you can call me Drew. Sa mga kababaihan, you can call me anytime. Okay, ang middle initial ko po ay M kasi po ang middle name ko Magaling. Tawagin mo ako Attorney Drew Magaling Magturo. Kaya nga, yan ang ko M. So, yes, isa po akong abogado by profession. Tama po, may abogado dito sa empowered consumerism na hindi lang only active. Active is an understatement. You should be using the word super active. Okay? Super active distributor. Para malaman ng mga nandito, baka akala nyo small time ang negosyo ng empowered consumerism. Para malaman nyo na akala nyo, basta-basta itong pinasak nyo. Para malaman nyo na akala nyo, ang nasa empowered consumerism ay mga desperado lang na tipong wala ng trabaho, natanggal ng COVID, kaya empowered consumerism na lang. Ano na lang? Abogado nga eh. Pupunta ba ang abogado dito kung hindi to, kung small time to? Mabuti na nagkakaliwanagan. Big time ang negosyo na empowered consumerism. Bakit? Kaya nga nandito si Attorney Drew kasi big time ito. Okay? So doon pa lang, sa simula pa lang, baka kaya hindi ka humahataw, kaya baka hindi mo binibigyan ng oras na malaki kasi baka ang tingin mo dito ay small time. Okay, lesson number 1. May napulot agad. Kasi ang tingin mo ay small time, ang binibigay mo na effort ay small time, kaya maliit o wala kang kita. Kasi ang tingin mo, subukan mo ang perspektibo mo na big time ang negosyo na empowered consumerism dahil big time, big action, big result. Yes? Amen? Hallelujah. Okay. So isa akong abogado by profession. 26 years na po ako in the practice of law. Matagal na. Ibig sabihin, alam ko na kung mapapanalo ko yung kaso. Kung lalapit pa lang sa akin, examine ko na lang, alam ko kung talo o panalo ang kaso. Ganyan ako. Ako ay risk taker. Alam ko saan ako tataya. Kaya nga nandito ako sa empowered consumerism eh. Diba? Ito ang taya ko eh. Kaya na alam ko, tataya ba ako sa empowered consumerism kung hindi ko alam na ako mananalo? O doon. Kaya nga, baka ikaw ay urong-sulong. Si attorney nandito eh. Ibig sabihin, may nakikita yan na hindi ko nakikita pero sundan ko na lang. Okay? So first 3 years ko as a background, corporate lawyer po ako sa Makati. Ha? Pag sinabing corporate lawyer, malaki ang kita. Kasi bakit? Korporasyon ang nagpapasweldo. Dalawa ang alam kong qualifications ng corporate lawyer. Number 1, dapat matalino ka. Hindi mag-hire ang korporasyon o kumpanya ng hindi magaling na abogado. Tandaan mo. So dapat number 1 na requirement ng corporate lawyer, dapat matalino ka. And number 2, dapat guwapo ka. O, alam nyo na ha. Mahirap yung requirements na matalino, pero yung guwapo, less effort tayo yan. Since birth. Sige, bakit parang mga nakasimangot itong mga tinamaan na magaling natin? Kaya off kayo na off ng camera. Bakit? Yan ang sinasabi ko eh. Sige, maiintindihan ko kung part-time ka. Okay? Nagtatrabaho ka. Pero kung ikaw ay full-timer tapos naka-off ang camera mo at bakit ayaw mo mapakita, ay ako ikitang-kita mo na maitsura mo dito. Hindi tayo hindi tayo parehas. Okay? So first 3 years ko corporate lawyer ako sa Makati. After 3 years po na corporate lawyer sa Makati, I transferred to a bigger company. Ito po yung company ni Manny Villar, real estate. Corporate lawyer po ako doon for 9 years. So ibig sabihin 9 years na corporate lawyer, same qualification, dapat matalino at dapat gwapo ka.
Wala ba naman ebidensya? Nasa inyong mga harapan ang glaring evidence ng requirements. Okay, so 9 years. 3 years plus 9 years, 12 years na corporate lawyer. Pero dumating po sa pagkakataon na ako ay nagkameron ng soul searching. Mag-ingat sa mga nagso-soul searching dyan, ha? Maraming hindi nakita ang kanyang soul kaya nawawala. Ako nakita ko agad. Tinanong ko ang sarili ko, ano ang gusto ko sa buhay? At isa sa mga gusto ko sa buhay ay yumaman. Yun ang gusto ko, yumaman eh. Okay? At dahil gusto ko yumaman, in-examine ko ang ginagawa ko. Corporate lawyer ako, malaki ang kita ko. Kaya lang, kung gusto mo yumaman, dapat hindi ka empleyado. Dapat kasi oras ay hawak mo. So second step to success in number 1, gusto mo bang yumaman? You have to accept the fact na kung gusto mo yumaman. Hindi yung, ay ayoko yumaman kasi masamang yumaman. Di ba? Ay ayoko na maraming pera. Di ba? Tinamaan ka na magaling. Number 2 lesson here is for you to accept. Gusto mo ba yumaman? Hindi yung lutang ka na, pwede rin. Hindi. Dapat from the very start, gusto mong yumaman. Alam mo dapat yan. So gusto ko yumaman. Anong ginawa ko? Nag-retire ako as an employee. Okay, nag-retire ako kasi bakit? Nagtayo ako ng sarili kong law office. Up to now, may sarili akong law office. Kasi ang first step to success, third lessons na yan, is for you to own your time. Kasi pag own mo na yung time mo, marami ka na magagawa. So after 12 years na corporate lawyer, nagtayo ako ng sarili kong law office. Tama-tama naman, may nagpakita sa akin ng ganitong klaseng opportunity. Okay, may nagpakita sa akin ng ganitong klaseng opportunity. Sino ang nagpakita ng ganitong klaseng opportunity? Yung asawa ko. Ay, naka. Sa totoo lang, yung first 2 years ko sa ganitong klaseng negosyo, negative po ako. Magkakaintindihan tayo, ha. Negative. Abogado ako, di pataranta at di batingaw. Meron kasing abogado di something eh. Abogado di something. Ako, abogado di batingaw at di pataranta. Ano ibig sabihin nun? Pag nakita ako ng kalaban, matataranta. Di batingaw kasi malakas ang tunog ko. Di ba merong abogado di campanilla? Maliit lang. Mahina ang sound doon. Di batingaw ito. Yung para sa simbahan. Okay? So, ayoko ng ganitong klaseng negosyo kasi number 1, malayo ito sa linya ko. Okay? Number 2, isa sa mga dahilan talaga, hindi ko ito linya kasi ang linya ko bilang abogado, problemahin yung problema ng iba. Sipin mo yun, ha? Ang linya ko ay problemahin yung problema ng iba, pero bago ko problemahin yung problema mo, magbabayad ka muna sa akin. Magkano ang professional fee ko? Magkano ang acceptance fee ko? 300,000 pesos. Before I accept your case, you have to pay me first. 300,000. Kung wala kang pera, you cannot afford me. Kung wala kang pera, pumunta ka sa public attorney's office. Kasi pang mahirap yung dukha. Di ba? Pang mahirap dukha, doon ka. Pero siyempre, may mahal ang dekalidad na serbisyo. 200,000. And aside from that, 300,000, aside from that, you are going to pay for my appearance fee. Depende sa location, ang appearance fee ko, 10,000 to 15,000 pesos. Ibig sabihin, pag umapir si attorney, nakita mo ang anino sa korte, automatic 15,000 pesos yan. Matuloy o hindi ang hearing, bumuka ang bibig, nakita mo lang anino, 15,000 tarifa yan. Kita mo, no? May another lesson for you to learn is, big time pala si attorney. Malaki na ang kinikita. Pero talagang kinakarir pa ang empowered consumerism. Now you have to ask, big time ka ba sa labas? Malaki na ba ang kinikita mo? Bakit parang urong-sulong ka ba sa empowered consumerism? Baka naman lubog ka sa utang, baka wala ka naman savings. No? Sa realization, nga no, si attorney, ganun pala ang dikalembang pala ito. Kaya lang, kinakarir ng empowered consumerism. Baka hindi mo alam, natutulog pa ako hanggang 4 o'clock in the morning, humahataw pa ako. Yung ginagawa mo, tingin mo masipag ka na, baka akala mo lang masipag ka. Ako, 4 o'clock in the morning natutulog kasi ang dami ko mga business partners sa intergalactic space. You know? So, ayoko niyan, hindi ko yung linya. Number 2, mahilig ako sa ebidensya. Sabi nila maraming yumaman. Walang pinakitang yumaman. Alam mo naman tayo, hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga ganyan yaman-yaman. Ako pa, abogado, ibig sabihin pilosopo akong tao. Pakitahan mo ako ng mga yumaman. Kaya lang ang pinakitang ebidensya after 2 years, ang pinakitang ebidensya na yumayaman, mga tricycle driver, mga janitor, 'di ba? Yung mga hindi tapos. Alam mo, nung nakita ko yumayaman ng mga malalaki ang kinikita nito mga high school graduate nito, sabi ko sa sarili ko, kaya ko rin 'yan. Kaya ko rin yan. Another lesson for you to learn is that believe ako sa sarili ko. Ibig sabihin pala, another step for you to become successful is dapat believe ka sa sarili mo. Sabi ko, nakita ko yung mayaman, kaya ko rin yan. Walang duda.
So kung ikaw talaga, talagang maangas talaga ako, sabi kaya ko yan. Maangas, sabi ko kaya ko rin yan. So after 2 years, nag-positive na ako sa ganitong klaseng negosyo. Bakit ako nag-positive sa ganitong klaseng negosyo? Nung ginagawa ng asawa ko, for your information, yung asawa ko po na nag-expose sa akin sa ganitong klaseng negosyo ay isa po siyang regional trial court judge. Big time ba si attorney? Mas big time yung asawa ni attorney kasi judge yun. Nakita ba? Okay. Nung first 6 months na ginagawa niya yung pagnenegosyo, binala niya ako ng BMW na kotse. Sipin mo ha, first 6 months na ginawa nung asawa ko yung negosyo, binala niya ako ng BMW na kotse. Sabi niya sa akin, naniniwala ka na ba na maganda itong ganitong klaseng negosyo? Alam mo sagot ko, matigas sa ulo ko. Sabi ko, tsamba lang yan. Tinamakan na magaling. After 8 months na binala niya ako ng BMW na kotse, binala niya ako ng Starex van. Sabi sa akin, pangalawang sasakyan sa ganitong klaseng negosyo. Sabi ko, Pangalawang taon ko dito sa ganitong klaseng negosyo, binala niya ako ng pangatlong sasakyan, top of the line Toyota Fortuner, 3 sasakyan sa loob ng 2 taon. Sabi niya sa akin, naniniwala ka na ba sa ganitong klaseng negosyo? Ang sagot ko sa kanya, matagal na. Matagal na. Kasi to si is to believe pala ako. Kailangan na ebidensya eh. Kailangan na ebidensya. Ang mga sinabihan ko doon, ako mga abogado noon, ayaw maniwala. Nung 6 na buwan pala ako, medyo sumusubok-subok ako. Ayaw maniwala, kinakantyawan ako ng mga abogado. Sabi sa akin, pare, nakakagwapo ba yan? Yung negosyo mo. Sabi ko sa kanila, nagmamani ako ng BMW, ang gwapo ko na. O mga tinamaan ng magaling, mga nagtataksi-taksi pa yung mga abogado na yan. O, di ba? 3 sasakyan sa loob ng 2 buwan, 2 taon. O, di ba? Nag-positive na, tinamaan ka na magaling. Yan yung kwento ko, 26 years in the practice of law. Kaya lang, syempre, mas maganda ang kwento ko. Kasi January 2019, yan. I joined Empowered Consumerism. Maganda naman ang kwento dito. Okay? I joined Empowered Consumerism January 2019. Ngayon ay April 2022. 3 years pa lang ako sa Empowered Consumerism. So, after 2 weeks of doing the business of Empowered Consumerism, ako po ay naging Gold Executive Awardee. How about that? 2 weeks. Ay, tinamaan ka na magaling. 2 weeks. Nag-start ito noong training dati. January 2019, meron tayong kick-off training sa MOA. May kick-off training diyan at the end of the training. Sabi ko, see you sabi ng January, see you this February. Sabi nga, see you this February, meron tayong event sa mga aawardan ng mga silver executive and gold executive. So I asked, paano ma-achieve ang mga awards ng silver executive at gold executive? Ganito ang gagawin. Sabi ko, sige, itatarget ko yung award ko na yan. And after 2 weeks, naging gold executive award ako. In other words, another lesson here is that kailangan pala may target ka kung anong gusto mo ma-accomplish. Hindi pwede yung papakending-kending ka lang. Hindi pwede yung pahataw-hataw, pahasil-hasil ka lang. Ang importante pala dito, may goal ka na gusto mong ma-achieve. In that case, when I attended that event, January 2019, yung kick-off training, when they announced na merong event the following month, at isa na nga doon yung mga silver executive o gold executive, sabi ko, gusto ko maging awardee. Ano ang requirement sa gold executive awardee? And after 2 weeks lang po, after I joined, naging gold executive awardee po ako. A record of some sort yan. Why? Because I was able to create 39 silver executive under my team sa loob lang ng 2 linggo. Okay ba yun? Okay ba yan, ha? 2 linggo, 39 silver executive under my team. Kaya ako naging gold executive. Okay? Di awarding na ngayon. Kwentuhan lang tayo, ha? Huwag ka mainip. Tingnan mo yung distributor mo dyan. Baka natutulog din. Pag yan ay nakahiga, ano lang kasunod dyan? Iindayog ka ng testimony ka. Matutulog ka hanggang yung cellphone mo, mabitawan mo na. Maniwala ka. Kaya tingnan mo kung yung distributor mo nandyan ay nakahiga. Tinamaan na magaling na. Napaka-importante. Pinaghandaan ni attorney magturo ito. Higaan mo lang ako. Ano tingin mo dito? Small time? Tingnan mo niya kung nakahiga. Dapat nakangiti. Yung mga babae naman nakangiti. Labas ang kagandahan. Yung igaganda nyo next week, gamitin nyo na ngayon. Tama na. Huwag nyo nang tipirin. Kasi tinodo ko na talaga. Igagwapo ko next week. Ginamit ko na ngayon eh. Sagad na ito eh. Wala na ako ilalabas next week. Utang na next week. Okay.
Hindi nag-award. Nag-award ng Gold Executive ng February. Nag-announce na naman. Talaga, ang kumpanya talaga pag nag-announce. Kasi alam mo kung bakit? Akala ko hindi kasi ako competitive. Yung mga sinasabi, dapat ako kasi siguro competitive. Kaya nga nung nakita ko yung mga high school graduate na kumikita ng malalaki, ng mga 500,000, 1 million, sabi ko, kaya ko yan. Kasi deep inside in my heart, competitive pala ako. Akala ko na, ayoko naman kanya-kanyang award. Pero hindi. Sinisilaban, competitive pala ako eh. Di in-announce noong February. Anong oras ba? Para matagal-tagal ang kwento ko. Parang ganado ako magkwento eh. Noong February, awarding, nag-announce na naman. See you next time in Philippine Arena. Sa anniversary, April. Sabi nga ganun. Tinanong ko naman, ano ang mga i-award sa April? Sabi ko naman, i-award sa April. Ang i-award sa April, yung mga Global Ambassador at Millionaires Club naman. Sabi sa akin, o ano naman, Millionaires Club? Ano naman ang mga requirements sa Millionaires Club? Tinanong ko na naman. Hinataw ko na naman. Pinaghahataw ko na naman. Ang nangyari, after 2 months of doing the business part-time, naging member ako ng Millionaires Club. How about that? Tinabakan mo. 2 months. In other words, talaga palang para maging matagumpay ka, dapat pala magsiset ka ng goal. Anong gusto mo ma-achieve? Hindi pwede yung pupunta ka kung saan ka pupunta. Bahala na kung saan ka abutin. Hindi. Ako talaga nag-target. So, napaka-importante talaga dito, magta-target ka kung anong gusto mo. At gano'n na nga, noong 2019, ako ang naging Empowered Consumerism Rookie of the Year. Okay? So, sabi nila, ang Rookie of the Year should be based sa accumulated income for 3 years. In my case, 8 months pa lang, I was able to meet that qualifications. Kaya noong October, ako ay ginawaran ng Rookie of the Year. Pambihira, record breaker. Bakit? Mahirap ang Rookie of the Year. Okay, next. Ano ba ng mga achievements ko naman? Ayan, achievements ko naman. Dito sa ginagalawan ko na Project High or JLIM Project, ako po kasi ay direct ni Upline Joseph Lim, okay? Ako po nung same year, I was awarded sa Project High as top 9. Pwede ba top 9 si attorney? Pwede ba top 9? Hindi ako salimpusa. O, kaya nga akala ko hindi ako mahilig sa kaya hindi medyo alanganin. Okay, so top 9 kaya lang 2019 mahilig ako sa offline, mahilig ako sa field. Tama? Nag-field. Tinama. Noong 2020, March, February, nag-online na. Sabi ko, pambihira, hindi ko kabisado. Kaya nung 2020, nung nag-online at nag-COVID na, bumaba ang rank ko. Naging top 18 ako. So medyo pwede na rin kasi bakit matindi ang labanan sa JLIM Project para ito yung mga NBA. Kasi basketball ay mga NBA, hindi ito pang barangay. So top 18 ako nung nag-online. So ang ginawa ko, nag-adjust agad ako sa online. Nag-adjust ako sa online ng JLIM Project. Last year, 2021, okay, syempre, online na ito, talaga matinding online. Last year, 2021, sa buong community ng Project High o JLIM Project, ako po ang top 6. Palakpak. Pinamakan naman palakpak dyan. Top 6. Matindi na bala sa JLIM Project. Andyan na mga veterano sa online-an. Pero sumabay din ako. At sabay ko. Top 6. Mahirap yan. Tinabakay na ako top 6. Okay. And dito naman, syempre, record breaker na naman. Ako ay top 20 as pre-launch achiever sa OBI. Hindi ko naman alam din naman. Hindi ko naman alam pala yan. Bigla na nag-message sa akin yung office. Ikaw ay awardee. Okay? So, marami mga achievements na yan. Okay? So, material. Actually, sa totoo lang, ladies and gentlemen, marami sa inyo naiinip kasi baka walang cheque, baka maliit ang cheque, o hindi pa kumikita na malaki. Sometimes, sa pagsisimula dito, wala ka munang kikitain. Mainipin ka eh. Di ba naiintindihan mo dito sinasabi natin dito na delayed gratification? Hindi ka agad kikita ng instant. Dito na malaki. Maghintay ka lang. May inaayos pa sa'yo. Gusto mong yumaman, gusto mong kumita na malaki. Bakit? Immediately ba? Malaki na agad ang grupo mo? It takes time. You have to build your team first for you to have a result. Hindi pwedeng malaki agad. Diba? Urong-sulong. Okay? So, July 2019, Tony, bakit ikaw? Malaki agad ang grupo mo. Ay, malaki agad ang grupo ko. Mainipin ako. Gusto ko magpalaki agad ang grupo. Kaya after 6 months, noong 2019, I was able to buy a Ford Raptor. Para ako ata ang pinakabagong, ako ang kauna-unahan yata na nagkameron ng Ford Raptor sa buong community. After 6 months. After 6 months.
At gusto mo ba ng Raptor? Umayos ka ng hataw, tinamaan ka na magaling. Hindi yung hataw-hatawan lang. Hindi yung mga papapakute-cute lang. Okay? Bakit? Ganda ng Ford Raptor. 2019, on my second year dito, nakabili ako ng pandemic ha, pandemic. Actually, lumaki, dumoble ang kita ko dito during pandemic kasi nakasabi ako sa online. Noong 2020, I was able to buy 2,900 square meters na lote. Gagawin kong online hub yan na resort. So malaki yan, 2,900. Nung in-study ko, elevated ang portion yan, overlooking ang sunset. So because overlooking ang sunset, ang gagawin ko dyan, kalahati niyan ay Bali ang resort. Bali, Indonesia. Hindi mo alam yung Bali. Balian kita. Hindi mo alam, Diyos ko. Pag-research ka. Bali, Indonesia kalahati, resort. And number 2, kalahati niyan, gagawin ko Santorini, Greece. Oh, pwede. Yung mga ganyan usapan. Maganda, hindi? Maganda kasi bakit? Diyan ko gagawin ng mga onliners ko. Diyan ko dadala mga onliners ko in the future. At last week, nakabili po ako ng, nabili ko? Siyempre, ang pangmaganda lalaki, ang Mercedes-Benz. Diba? Alam mo, naalala ko, yung sabi ko nga sa naalala ko po nung nasa law school ako. Nung nasa law school ako, nakasabit ako sa jeep. Kasi ang law school, panggabi kasi kami, ang law school, panggabi kasi, umuwi ako ng mga alas 10:30, alas 11 ng gabi. Diba? Nakabitin ako sa jeep kasi mga last trip na mga jeep na yan, isang kamay ko, nakabitin ako sa estribo ng jeep. Tapos bakit yung kabilang kamay ko, hawak yung mga makakapal na libro. Tapos minsan wala akong jeep, malakas ang ulan, naglalakad ako sa baha. Nag-aalala, ang ginawa ko, in-upgrade ko lang yung skills ko, ginalingan ko, in-upgrade ko yung skills ko, at nag-upgrade ako ng experience. Ayan, nakabili ako ng Mercedes, brand new Mercedes-Benz. Nagsasalita yan. Kasi hello, hey, Mercedes. Sumasagot yan. Pag sabi mo, bukas, bubukas yan. Ikaw ba, bulungan ko ng bukas, bubukas ka ba? Ayan, brand new Mercedes-Benz. So first year ko sa Empowered Consumerism, nakabili ako ng Ford Raptor. On my second year anniversary sa Empowered Consumerism, nakabili ako ng 2,900 square meters. Nung third year ko sa Empowered Consumerism, 3 taon pa na ako nakabili ako ng Mercedes-Benz. Alam mo kung bakit excited ako? Ito yung accomplishment ko for 3 years na nag-a-adjust pa lang ako sa Empowered Consumerism. Paano kaya kung 5 years na ako dito? Paano kaya naghihintay na buhay after 10 years, after 15 years? 3 taon pa lang ito na achievement ko. Nakaka-excite. You should be excited. Kasi kayang ibigay yan ng Empowered Consumerism. Kayang ibigay yan ng Empowered Consumerism. Kaya nga, anong gagawin natin dito? Maybe I'll be sharing to you some, ang share ko sa inyo is, anong gusto mong resulta sa Empowered Consumerism? Anong gusto mong resulta sa Empowered Consumerism? For some of you, syempre, gusto nyo magkameron ng kotse, gusto nyo kumita ng malaki, gusto mong kumita ng milyon para sa anak mo. Kung ikaw naman ay isang professionals, ano ang gusto mo ma-achieve? Simple lang. Kung ikaw ay empleyado, simple lang naman ang realization. Kung empleyado ka, simple lang ang realization. Anong realization mo? Tingnan mo sa kumpanya mo kung sino yung pinakamatandang empleyado. Tingnan mo sa kumpanya niyo yung pinakamatandang empleyado and try to check kung okay ang buhay niya. Kasi kung yung pinakamatanda na empleyado sa kumpanya niyo ay hindi magandang buhay, you are given a glimpse of your future. Yun ang future mo Yung pinakamatanda na hindi magandang buhay, yun ang future mo. Ang tanong, gusto mo ba na ganun ang buhay mo? Alin? Yung hindi maganda. Nakita mo, alam mo, ang ganda-ganda ng Empowered Consumerism. For some, makikita nila Empowered Consumerism after 2 years. For some, makikita nila Empowered Consumerism after 5 years. For some, makikita nila Empowered Consumerism after 10 years. For some, they will never see this opportunity. Pero bakit ikaw ang bukod tanging nandyan? Bakit kasali ka na? Kung hindi ka pa distributor, bakit pinakita sa'yo Empowered Consumerism? Di ba nagdadasal ka? Anong dasal mo? Magkameron ng magandang kalusugan. Anong dasal? Makatulong sa magulang mo. Anong dasal mo magkameron ng magandang kalusugan? Anong dasal mo magkameron ka ng kotse? Anong dasal mo gusto mong guminhawa ang buhay? Anong dasal mo gusto mong yumaman? Tapos may nag-invite sa'yo sa Empowered Consumerism. Ladies and gentlemen, ito ang sagot sa inyong mga dasal. Huwag mo nang pagdudahan. Huwag mo nang pagdudahan. Deserving ka na magandang buhay. Ginawa ka ni Lord para hindi maghirap. Ginawa ka ni Lord para gumanda ang buhay. Sinusubukan lang kung deserving ka talaga na magkameron ng magandang buhay. Try to ask yourself, deserving ba ako? Deserving ba ako kumita ng 100,000?
Baka akala gusto mo ng 100,000. Pero hindi kasi pinag-uusapan na gusto mo. Ang pinag-uusapan kasi dito, deserving ka ba na kumita ng 100,000? Yun ang tanong. Kasi pag may 100,000, it presupposes malaki na ang grupo mo. At kung malaki ang grupo mo, maraming tao yan. Sino yung mga tao niyan? Hindi pare-pareho. May mga professionals na matataas ang pride, may mga laki sa squatter, broken family, mga hindi tapos, mga estudyante, sari-saring tao sa grupo pag malaki. The question is, do you know how to handle yung mga ganong personality? Baka ikaw kailangan mo pang ayusin. Baka kailangan mo ayusin. Para magkameron ng result, ako nung sumali ako dito sa Empowered Consumerism, naka-chart sa akin kung ano kong gustong result. Gusto ko maging gold executive, ma-awardan. Gusto ko maging Millionaires Club member. Lahat nangyari sa akin, ginusto ko. So ibig sabihin, ang isa pala sa mga rules sa success is, ano ang gusto mo? Try to ask. Hindi mga Ferrari, hindi. Basta magkausapin mo. Kung ikaw medyo bata ka pa, medyo okay pa ang bata, kasi mo, itong mga bata na ito, 2 years from now, kung ikaw ay 20 years old ka pa lang, o 22 years old, o below 25 years old, imagine mo yung buhay na naghihintay sa'yo after 2 years or after 5 years. You have to maintain, you have to capture that vision. Ano yung magandang buhay na naghihintay sa'yo pag ginawa mo ito? Ang negosyo ng Empowered Consumerism. Gusto mo magkamera ng kotse? Gusto mong kumita ng 200,000, 300,000, o 500,000 pesos after 5 years? Sige nga, hindi mo gagawin ang negosyo ng Empowered Consumerism. Ano kayang magandang buhay sa labas? Ano kayang trabaho sa labas ang pwedeng mag-500,000 pesos per month? Mga empleyado nga, mga 20,000, 25,000, inaabot sila ng 20 years, 15 years, pero hindi sila kumikita ng ganun. Madagdagan man sila, 20,000, magiging 20,000, 25,000. Kaya lang ang problema kayo, may mga kakilala ako dyan, ini-invite ko sa Empowered Consumerism. Sabi niya, pare, malapit na ako mag-retire. Next year, magre-retire na ako. May matatanggap akong retirement pay. Pumasok ang COVID. Alam mo, yung kaibigan ko na 15 years na nagtatrabaho, hindi na nakakuha ng retirement. You know why? Kasi nalugi ang kumpanya, nagsara ang kumpanya. Nasaan yung 15 years na ibinuwis yung kasipagan niya, yung kabataan niya sa kumpanya, tapos kamaka-maka mo, nagsara yung kumpanya. Nakita mo? Nakita mo yung mga naghihintay? Ano kaya? Imagine niyo kaya ito. Nagda-drive ka ng magandang sasakyan, 'di ba? Maganda, nabibigyan mo, naaabutan mo yung nanay mo, 'di ba? Every week binibigyan mo yung nanay mo ng 10,000. Nanay, ito ang 10,000 pesos. Ubusin mo ito ngayong linggo, nay. Pag hindi mo 'to naubos ngayong linggo itong 10,000 pesos na 'to, hindi ka na makakaulit, nay. Ay, nako, baka yung nanay mo magre-repair. Pati kumarya, nay, ito 10,000. Ubusin mo ito 5 araw. Pag hindi mo 'to naubos, hindi ka na makakaulit. Ay, imagine mo 'yon. Paano kung ikaw naman ang kumikita ng 500,000 pesos per month? Paano kung kumikita ka ng 1,000,000 piso kada buwan? What if nagagastos mo lang sa isang buwan ay 500,000? Di may tira ka pang 500,000. Kaya lang next month may 100,000 ka na naman. May tira ka ng 500,000 ngayong buwan, next month may 1 million ka na naman. Next month may 1 million ka. Ano kaya yung magandang buhay na naghihintay? Nai-entertain nyo ba yun o baka sumasabog ng utak nyo? Ibig sabihin, palakihin yung psychological wallet. Imagine mo, 1,000,000 piso ka kada buwan. What if ang resulta mo sa Empowered Consumerism ay 1,000,000 piso kada araw? Na-imagine nyo ba? 1 million pesos kada araw. Ang hirap ubusin nun. Bakit? Kayang ibigay Sabihin mo kaya sa kumpanya mo, pwede po ba ako kumita dito 1,000,000 kada buwan? Si Santi ka, loko. Sabihin niya, adik ka. Sabi siya, nag-hit-hit ka na naman ng katol. Tigilan mo na yung katol. Lipas gutom yan. Wala Samantalang sa Empowered Consumerism, pinag-uusapan ang result. Mga pangarap. Sa totoo lang, yung mga na-achieve ko dito, hindi ko mga pangarap yun In other words, sa Empowered Consumerism, hindi lang pala pangarap mo ay matutupad, kundi mga bagay-bagay na hindi mo na pinangarap. Kaya pwede kang mangarap. Yung sports ka, hindi naman ako ng BRC, hindi naman ako nangangarap ng ganun.
Kaya lang, ito ang tinuro sa akin ng empowered consumerism. Mangarap ka, ibibigay yan. Kahit hindi mo na pangarap, ibibigay. Yung tumaas ang psychological wallet ko. Ibig sabihin, andito tayo for us to experience life. Kaya nga ang gusto mo, ano bang gusto mo ma-experience? Ha? Kaya ito yung mga, para for you, kaya yung mga blessings na yan, ayusin mo kasi baka may mga blessing blockers ka. Baka sinasabi mo, wala kang pera. Oh. Diba? Paano ka magkakameron ng result? Paano ka magkakameron ng malaki ang income? Kung biniblock mo sa pamamagitan, wala akong pera, wala akong pera, wala kang pera. Oh, kasi mga magulang natin, sabi niya, wala akong pera, sinigaw pa. Nay, pengin pera. Alam mo, sabi mo ko lang, wala akong pera. Wala na nga pera, isinigaw pa. So narinig ng universe, wala akong pera. Di wala kayong pera. So ang daming babaguhin eh. Para magkameron ng magandang resulta, be careful of the environment. Kaya kung meron kang hub, kung kayo ini-invite sa hub, punta ka na sa hub. What we are paying here is not only the environment. What we are paying here is the discipline na mahirap magkameron ng discipline sa labas. What we are paying here is the development of habit na kailangan para magkamerong resulta. The question is, ano ang gusto mong resulta? Kung bago ka pa lang, mag-isip ka ng resulta. Ibigay yan, kahit hindi mo na pangarap, ibibigay. Yung tumaas ang psychological wallet ko. Ibig sabihin, andito tayo for us to experience life. Kaya nga ang gusto mo, ano bang gusto mo ma-experience? Ha? Kaya ito yung mga, para for you, kaya yung mga blessings na yan, ayusin mo kasi baka may mga blessing blockers ka. Baka sinasabi mo, wala kang pera. Oh. Diba? Paano ka magkakameron ng result? Paano ka magkakameron ng malaki ang income? Kung biniblock mo sa pamamagitan, wala akong pera, wala akong pera, wala kang pera. Oh, kasi mga magulang natin, sabi niya, wala akong pera, sinigaw pa. Nay, pengin pera. Alam mo, sabi mo ko lang, wala akong pera. Wala na nga pera, isinigaw pa. So narinig ng universe, wala akong pera. Di wala kayong pera. So ang daming babaguhin eh. Para magkameron ng magandang resulta, be careful of the environment. Kaya kung meron kang hub, kung kayo ini-invite sa hub, punta ka na sa hub. What we are paying here is not only the environment. What we are paying here is the discipline na mahirap magkameron ng discipline sa labas. What we are paying here is the development of habit na kailangan para magkamerong resulta. The question is, ano ang gusto mong resulta? Kung bago ka pa lang, mag-isip ka ng resulta. Sino naman ang gagawa ng resulta? Sino ang gagawa ng resulta? Yung team mo ba? Yung kumpanya pa? Hindi. Ikaw ang gagawa ng resulta. Hindi si coach, hindi si team, ikaw. Lahat ng bagay ay magsisimula sa iyo. The question is, sinasabi ko kanina, you and result, try to check. Try to check. Are you ready to have a big result? Hindi ibibigay kung hindi ka deserving. Pero bago ka magkameron ng resulta, ikaw muna ang aayusin mo. Tanong, meron ka pa bang galit sa puso? Baka galit ka sa magulang mo. Baka galit ka pa sa asawa mo o mga kaibigan mo. 'Di ba? Baka puro inggit, hindi pagpapatawad yung puso mo. It's all about you. The law of the least effort. Dapat wala ka ng galit sa puso mo para madali magaan. Para magaan kang mag-network, para magaan kang humataw. Kasi kung ikaw ay mabigat, puro galit pa ang puso mo, hindi ka magtatagumpay. But let me show you ano ba ang basic dito sa Paul. Technical capital. Ito ang capital na kailangan mo dito. When you buy your package, bumili ka, that's only financial capital. Bumili ka lang ng package eh. Bumili ka ng Neoverse, 18,999. Sandali. Kayo ba lahat ay naka-multiple accounts dito? Isa sa mga dahilan, bakit ako mabilis kumita ng milyon dito? Kasi ako ay nag-millionaires package or 15 accounts agad. Oh, ikaw ba? Alam mo kung bakit yan ang hataw mo? Pa isa-isang account ka, dalawang accounts? Yun lang ba ang kaya mo? Yun ba ang kaya mong itaya? Yan yung pag ganyan na mga account, mga patakbuhin. Parang patakbuhin. Takot yan. Ang taong takot, walang maaabot. Napakaswerte ng mga bagong distributors kasi bakit? Pwede kang magkameron ng 45 accounts. Imaginein mo ako, 15 accounts. Noong 2019, 15 accounts lang ako.
Ang pares namin nung 2019 ay 1,000. Nakita mo ha? Noong 2019, 15 accounts lang kami. Ang pares noon namin ay 1,000. I was able to hit my first million in 2 months. Eh ngayon, ilang accounts ka allowed? 7 accounts sa Old Easy. Max Victus na 7 accounts, that's 14 accounts. Plus 31 accounts. 31 accounts plus 14, carry 1, bring down to 45 accounts. Kami hanggang 15 accounts. Kayo hanggang 45 accounts. Nung panahon namin, 1,000 ang pairing. Ngayon, magkano ang pairing? 1,800. Almost double ang pairing nung sa amin na 1,000. Ibig sabihin, when I was hit my first million in just 2 months, at ikaw ay 45 accounts, tapos ikaw ay 1,800 ang pares, ibig sabihin, you can hit your first million in less than 2 months. Alam mo kung bakit? Napagkaiba? Yung financial capital mo. Ibig sabihin, with this pattern pa lang, na lamang na kayo, ako dapat huwag lang matulog. Kung ako lang binigyan ng pagkakataon ng ganyan, mga 45 accounts, tapos ako, baka kinabukasan, MC na agad ako. Mainipin ako eh. I'm positively impatient. Alam mong kikita ka ng malaki dito, bakit ang tagal-tagal mo? Ba't ayaw mong humataw? Bakit ayaw mo? Alam kikita ka ng malaki. Nagdududa ka sa sarili mo, kaya nga, laging sa'yo yan. Laging sa'yo may problema. Tanong, bayad ka na ba sa financial capital? Tama ba ang structures mo? Baka akala mo lang, bibili ka lang ng package, kikita ka na malaki. You have to pay for this. For these 3 capitals, technical, emotional, and financial capital. Okay, check. Nag-15 accounts ka. Okay, nag-billionaires package ako. Anong pangalan ang tawag nyo sa 15 product packages? O nag-OBI ka pa, Max Victus ka pa. Di ba? Nag-Megaverse ka pa. Check, financial capital. The question is, let's go back to your technical capital. Bayad ka na ba sa technical capital? Attorney, anong technical capital? It's your knowledge about the business. Kamusta ang knowledge mo sa business? Let's go to the basic. Hanap kayo ng training. Ang dami. Grabe, ang daming training sa office, sa EC. Ang daming training sa EC. Nalulula nga ako sa training eh. But you know what? Alam mo lang ang kailangan mong malaman? Yung 5 fingers of network marketing. Prospecting, invitation, presentation, closing, and follow-up. That's the basic. Learn the basic, master the basic, and implement the basic. Sa team ko, pag may nakikita ko umaattend pa ng training na actual, ako, pinapalo ko na sa pet. Bakit? Eh, sayang ang oras. Kaya pag yung mga pupunta sa office, hindi naman sa ano ginagawa mo sa office? Mag-aaral ka pa ba? Ay, ang dami na ng alam. Diyos ko. Kasi bakit? Nandun sa implementation eh, sa execution. O, technical capital. Alam mo na ba ang gawin ng negosyo? Marunong ka ba mam-prospect? Di ba? Dali-dali nga din sa empowered consumerism. Marunong ka na mam-prospect? 1 to 10. Sa prospecting, kamusta ang knowledge mo? Prospecting, attorney, nasasaktan ako pag ako inaayawan. There's another rule. Kayo ba ay ready sa ballpen? I doubt kung ikaw na umaattend. Every time na may mag-share sa team nyo, go with your notebook. Kasi hindi mo ito ma-memorize. When I was starting, may recorder ako doon, may notebook ako. I'm talagang uhaw na uhaw ako talaga sa knowledge. May notebook ka. Sige nga, pakita mo nga sa screen kung may notebook ka, tinaman ka na magaling. Gusto mo i-memo? Sige, notebook ka. Wala ka notebook ka. Paluin sa puwit yan. Di ba wala ka notebook ka yan? Atin, memorize. Yun ang mahirap talaga. Okay. 1 to 10. 10 the highest. Kamusta ang prospecting mo? May rule in prospecting is there should be no emotion in prospecting. Huwag kang pusong mamon. Dapat pusong bato ka. Ikaw ba'y nasasaktan pa? Pag medyo nasasaktan ka pa, medyo malayo-layo ka pa. There should be no emotion. Kung ayaw mo, it's okay. Huwag mo aawayin. Marami ako dyan. Kachat ko 2 years ago ngayon lang ng salihan. Kasi bakit? Hindi ko inaway nung ayaw nila. Hindi ko inayaw nung ayaw nila. Ngayon. Iba ang karisma ko ngayon. Ngayong linggo, nakapito na akong direct. Diyos ko. Ang direct ko. Iba ang kamanda ko ngayon. Sa totoo lang, hindi naman sa galing yan eh. Sa aurahan lang yan. Ibang level na ngayon. Nasa aurahan ang prospecting.
Okay ba yung aura mo? Yung aura mo yung nabibigay, nag-i-emit sa'yo ng positive energy, positive vibes. Kaya tawa ka lang ng dati naman si Atty. Masayahin tao. Ano lang eh. Andyan eh. Pag nakita, tingin mo yung prospect mo. Kung lagi ka nakasimangot, saan sasama yan? Sa nakasimangot o sa masayahin? Sige nga, sa masayahin. Naku, ano ba nakasimangot na naman ito? Ito makikita ko business partner. Doon sa masayahin. Di ba sa masayahin? Kaya ngiti ka. Yang ngiti mo, yan ang regalo mo sa yung nandito sa Zoom. Yan ang pinakamagandang regalo sa Zoom. Kaya nga, ngiti ka nga. Ngiti kayo, sabay-sabay kayo magitian. Tingnan mo yung mga, ilabas mo yung mga magagandang ngiti. Labas mo. Yung mga killer smile mo. Hindi naman lang. Yan, magandang ngiti mo. Tingnan nyo yung mga ngiti ng mga nandito sa Zoom. Yan ang pinakamahalagang regalo sa inyong katabi. Alam mo kung bakit kailangan ngumiti na maganda? Kasi pag natulog ka mamayang gabi at hindi ka na nagising, yung ngiti na yan ang huling alaala ninyo sa isa't isa. Alam mo, kangitian ko lang sa Zoom yan. Ay, bakit? Ano nangyari yan? Ay, kung nakasimangot ka. Alam mo, namatay na si Juan. Taho nga, nakasimangot yan. Pangit na nga, nakasimangot pa yan. Kaya ngiti. Ngiti. Yung parang tipong may megaburst on applause. Yan. Technical capital. Prospecting. Prospecting. There should be no emotion in prospecting. Number 2 is presentation. Ang dali na mag-present ngayon. Ang daming videos. Andiyan ang mga share screen na messenger. Ay, nako. By the way, baka makalimutan ko. Pag may question kayo, magsulat-sulat na kayo ganyan. Presentation, closing, follow-up. Yung pinakang closing. Yung closing the sales, meron naman akong in-upload ko sa Capitology na page ko. So actually, hindi ko naman. Ako kasi, isang advocacy ko na kasi ngayon talaga makatulong Makatulong na kasi I'm living with my name. I'm living with Magturo. Kaya lahat ng alam ko talaga nandun sa page. Kaya kung hindi ka pa nakapalo sa page ko, you're missing 1/3 of your life. Kasi nandun lahat ng learnings. Siyempre, aside from the learnings na binibigay ng coach nyo, aside from the learnings and trainings na binibigay ng office, bakit wala ka pa resulta? Ang dami-daming trainings. Technical capital. You should master. Pagdating sa pagninegosyo, nag-master ka nga, empleyado ka nga, ang tagal mo na nga dyan, minaster mo na yung trabaho mo, hindi naman nabago ang buhay mo bakit dito sa pwede kang ikayaman, kailangan mo i-master? Tama? Technical capital, kaalaman mo dito. Huwag kang umasa, nakikita ka na malaki kung hindi mo pa, marami ka pang hindi alam. Pagdating sa prospecting, 1 to 10, 10 the highest, nasaan ka doon? Grade mo yung sarili mo. Number 2, number 1, prospecting. Number 2, present invitation. 1 to 10, 10 the highest. Master na invitation, ano ka doon? 8 ka ba yan? 7. Third, skill o kasanayan. Presentation, 1 to 10. 10 highest. Nasaan ang skill level mo sa presentation? Magaling ka na ba mag-present? Attorney, wala talagang pang-pay-in wala silang pay-in, pero check mo rin ang presentation mo. Baka there's something wrong to be adjusted sa presentation mo. Sunod is closing. 1 to 10. 10 the highest. Nakailan ka sa closing? Anong grade mo sa sarili mo? Number 5, follow-up. Magaling ka ba mag-follow up? Yan. Sabi sa sales, ang average follow-up should be at least 6 follow-ups. Nakakaisang follow-up ka ba? Pag ayaw mo na agad, maramdamin ka. 1 to 10, 10 the highest. How's the skill of your follow-up? You have to master all those skills. Sabi nila, for you to master and for you should be spending at least 10,000 hours. 10,000 hours for you to master a particular skill. Aabutin ka ng 10 years. 5 years, more or less. Paano kung isang oras ka lang, 2 oras ka lang humahataw isang araw? Paano yung buhay na yan? Paano tayo yayaman dyan? Ako nga, sa totoo lang, part-time na, dito ko lang sasabihin, part-time talaga ako sa lawyering, full-time na ako sa empowered consumerism. Sipin mo si attorney, part-time ang lawyering? Yes! Mas malaki kinikita ko dito sa empowered consumerism ko sa lawyering Ito na ang buhay ko Ito na ang negosyo ko Ikaw ba may alam ka ba negosyo? Bakit hindi mo binibigay ang totoong galing mo? Bakit tinitipid mo pa? Bakit hindi mo pa isagad? Meron ka ba ibang options? Attorney, itutodo ko ito pag malaki na ang kita ko. Paano lalaki nga ang kita, hindi mo tinutodo? Mauuna muna ang pagtodo ng galing, pagsagad ng galing, bago lumabas ang resulta. Yan ang common mistake. Attorney, bibigyan ko ng oras to. Bibigyan ko ng oras pag malaki na ang kita ko. Paano lalaki ang kita ay kulang sa oras? Tama? Ano ang itataya mo? Hindi ka pwede hindi ka pwedeng yumaman dito sa empowered consumerism nung wala kang taya. Ano ang taya mo? Pagdating pa lang sa financial capital, kung 1 account, 3 accounts pa lang, mahina ang taya mo. Tama? Meron kang itataya. Hindi ka pwede maging successful kung hindi ka nagsasakripisyo. Ano ang sakripisyo mo? Ako ang sakripisyo ko before. When I started doing this kind of business, wala ako sa bahay.
Iniiwan ko yung mga maliliit kong anak. Nagtatravel ako sa Bigan, sa Ilocos, sa Marinduque, sa Isabela, sa Bicol. Nagtatravel ako doon. Magkano ginagastos ko? Sa isang puntahan ko, for example, sa Isabela, for 5 days, nandun ako, ang ginagastos ko, 20,000 pesos. Why? Mag-i-aeroplano ako back and forth. Or magbubus ako, magpapakain ako, magti-training ako, magbabayad ako ng venue. Diba? After na magte-train ako ng venue, magtotok pa kami, magbabayad pa ako, mai-extend, magbabayad pa ako, magte-training ako, may hotel, may pagkain. Inaabot ako for 5 days, 20,000 pesos nung unang panahon. Kaya mo bang gumastos ng 20,000 pesos? Wala kang pera. Kung wala kang pera, hindi mo talaga kaya mag-survive noon. Pero how about now? Na tayo ay online na. Hindi ka nagagastos ng 20,000 pesos sa isang linggo. Hindi ka na pupunta sa malalayong lugar. Hindi ka na magpapakain. Hindi ka na magpapakape. Hindi ka na mapapagod. Magpipindot-pindot ka na lang kasi online tayo. The question is, tamad ka pa ba sa pagpipindot? Kung tinatamad ka pa at wala ka pang panahon sa kapipindot sa Facebook at mang prospect, hindi ka talaga yayaman kasi bawal ang tamad. Hindi yumayaman talaga ang tamad. Kasi sabi nga sa Biblia, gutumin ang tamad. Sabihin mo sa katabi mo, gutumin ang tamad. Tinama ka na magaling. Wala ka, anong taya mo? Anong taya mo? Ako ang dami kong tinaya. Nawawala ako ng oras noon sa mga anak ko. Di ba? Pero ngayon, nagbigay ako ng time, tumaya ako ng time, ano na panalunan ko? Maraming oras sa pamilya. Hindi ko na namimiss yung mga school activities. Andyan ako palagi sa kanila. Kasi bakit? Yun ang napanalunan ko. Time. It's freedom. Time freedom. Tingin mo mananalo ka, magtatayo? Wala pa. Sa pagbibuild ng network, wala munang freedom. Kaya pag merong mga bago pa lang at nagkakaroon na freedom, okay lang kung yan ay purposes of prospecting. Pero kung sinasabi mo sa akin, kasasali mo pa lang, bago ka pa lang, may freedom, wala. There is no time if you are building your team. Yun ang unang nawala sa akin. Pero look at now. Pero humahataw pa rin ako eh. You know why? Ini-enjoy ko kasi. Enjoy ako sa paghataw. Enjoy ako dito. Pag ako nare-reject, pinagtatawanan ko lang eh. Kasi bakit? Mahal ko ang industry. I'm in love with the industry. Andito na yung passion ko. Dito ko na-discover yung gift ko. Ano yung gift ko? Ibig sabihin, nakaka-motivate pala ako ng tao. Ano yung gift ko? I'm so passionate. I can make a difference in someone's life because of this platform. Kaya mahal ko. Tanong, mahal mo ba ang empowered consumerism? O baka naman crush mo lang? Baka naman crush mo lang. Kasi pag crush mo, nahirapan ka, aayaw ka na. Parang nung unang panahon, baka may edad dito. Nung unang panahon, hindi ko rin inabot eh. Yung bago mo pakasalan isang babae, mamamanhikan ka, di ba? Pagsisibakin yung unang panahon. Ganun yung unang panahon. Hindi ko naabutan yung loko. Bata pa ako. Nung unang panahon yun. Kwento rin lang sa akin nun. Nung unang panahon, pag magpapakasal ka sa babae, pupunta kayo yung posible mong biyanan, yung bahay, uutusan ka, aalilahin ka, magsisibakan ng kahoy, mag-iigib ka, magluluto ka, aalilahin ka. Why? To prove your love doon sa anak nilang babae. Eh kung hindi mo pala mahal, anong sabihin mo? Ay, hindi ko po, mahirap po palang pakasalan yung asawa mo, ay ang anak mo. Hindi ko po talaga love yan, crush ko lang. Kaya nag-give up na siya. Ngayon sa empowered consumerism, here's the question. Mahal mo ba ang empowered consumerism o baka naman crush mo lang? Baka naman nabaliw ka lang sa malaki ang kita. Kasi pag crush mo lang ang empowered consumerism, konting hirap lang, aayaw ka na. Minsan mapaglaro ang tadhana. Once you commit, the universe will test you. Minsan hataw na hataw. Kung kailangan mo sinipagan ng hataw na hataw, doon ka pa walang pay-in. Doon malalaman. Tinitest ka ngayon. Mahal mo ba talaga? Mahal mo pag may pay-in. Paano kung wala? Matitest ang true love mo sa hirap ng panahon. Kaya nga hindi tumagal yung ex mo. Tinamaan ka na magaling. Kaya wala na kayo ng ex mo kasi hindi ka talaga niya mahal. Kasi walang tayo. Walang forever sa maling tao. By the way, specialization ko, annulment of marriage. Marami ako napawalang bisa ng kasal. At alam mo, ang karamihan ng dahilan bakit naghihiwalay ang mag-asawa, walang pera. Tinamaan na magaling na yan. Kaya talagang walang pera eh. So ano ibig sabihin? For a long-lasting relationship, dapat maraming pera. Huwag na tayo, aturo na, napaka-materialoso mo naman. Natural, negosyo ang pinag-uusapan natin. Alang ang foundation. Di ba? Alam mo foundation pinag-usapan natin. Sinasabi ko lang ang facts, ang statistics. Karamihan na naghihiwalay ang root cause, nag-aaway tungkol sa pera. Bakit yung mga OFW nag-a-abroad?
Kasi wala silang makitang opportunity sa Philippines before. Kaya lang, umalis sila sa pamilya nila. Umalis sila dahil sa pamilya, yung mga OFW. Kaya lang, nung umuwi sila sa Pilipinas, wala ng pamilya. Diba? Samantalang ikaw, nandiyan ka lang o nandito ka lang sa Pilipinas. Oh. Magpipindot-pindot na lang tapos natatamad-tamad ka pa. Ngayon question, anong itataya mo sa negosyo natin? Hindi ka pwede magtagumpay kung wala kang sakripisyo. Hindi ka pwedeng kumita na malaki dito kung ang paghataw mo lang ay 10,000 pesos lang. Gusto mong kumita ng 100,000 pesos? Itapat mo. Isipin mo sa employment. Yung 15,000 pesos per month ay napakahirap. Gigising ka na maaga, magtatraffic ka, maghapon ka, kahit may sakit, papasok ka, mawawala ka sa pamilya, aabutin ka ng 12 hours. Yun yung 15,000 pesos per month sa employment. Gusto mong kumita ng 100,000 pesos sa empowered consumerism? Ibig sabihin, ilang 15,000 nasa 100? 4, 5. Mahina ako sa math. So, ibig sabihin, kung mahirap ang 15,000 pesos, be ready na maghirap ka ng 5 times for you to earn 100,000. Gusto mong kumita, napapakahirap ka sa 15,000 pesos, pero 100,000 pesos na pwede ibigay na empowered consumerism, na 200,000 pesos na pwede ibigay na empowered consumerism, ayaw mong pakahirap? Ano bali? For you to realize, meron kang itataya. Ang tanong, yung taya mo ba ay sapat para manalo? At doon na nagsisakripisyo na ako. Where the question is, yung sacrifice mo ba, yung bang ginagawang paghataw, is it sufficient to bring that desired result? Baka kulang. Baka akala mo lang humahataw ka. Baka akala mo lang masipag ka. Baka akala mo lang nagpupuyat ka. Baka akala mo lang. So anong gagawin mo? Talk to your mentor, talk to your coach. Attorney, coach, ano ba? Paki-diagnose na ako. Paki-evaluate nga ako kung talaga tingin ko kasi ang sipag-sipag ko eh. Check mo, baka akala mo lang. So maraming hindi yumaman dahil sa akala. Maraming relasyon ang nawala kasi akala nila mahal pa rin nila. Magaling. Technical capital. Number 2, emotional capital. Bawal ang maramdamin. Yung sinasabi ko, ang tao sanay sa mga positive emotions. Masaya, di ba? Yung katuwaan na binibring ng grupo. But the question is, are you also ready sa opposite ng happiness? What? Lungkot. Pag humataw ka na, matagal ka malayo sa pamilya, malulungkot ka. Are you ready for it? Are you ready to pay for it na wala ka sa matagal sa pamilya? Kaya kung ikaw ay naghahab, posibleng mawala ka sa pamilya mo. Kasi yung mga taong tandaan mo yung mga taong pinag-aalayan mo ng tagumpay sa empowered consumerism, sila yung unang makakatikim ng sakripisyo. Uulitin ko, yung mga taong pinag-aalayan mo ng tagumpay sa empowered consumerism, yun ang unang makakatikim ng sakripisyo. Ano ibig sabihin? Pwede mo ma-miss ang important family occasion. Posibleng mawala ka na matagal, hindi mo makita ang iyong mga anak pamilya. Temporary lang yun. Baka yung mga birthday, mawala ka, wala na yun. Di ba? Mamimiss mo yun kasi yun ang temporary na sakripisyo mo. Pero balang araw, pag nanalo ka sa laban ng empowered consumerism, pwede kang doble. Lagi kang nandyan. Kahit araw-araw, anak, mag-birthday ka. Ngayon, wala kang pera. Di ba? Sabi mo sa anak mo, anak, close your eyes, anak. Di ba? Sabi mo, anak, close your eyes. Make a wish. Di ba? And blow the candle. Ano sabi ng tatay sa anak? Anak, malaman ko nga kung anong wish mo. Di ba? Tatay, ang wish ko po, sana next birthday, may cake na akong binoblo. Tinamaan ka na magaling. In-imagine lang pala yung cake. Di ba? So, sa emotional capital, are you ready? So, marami kang pagdadaanan dito. Maraming rejection, masakit, maraming kakatakot-takot. Marami. Up to now, siyempre, emotionally tough ka dapat. O, siyempre, pag mga bata-bata, andyan pa yung mga drama, saka na mag-inarte mga bata pag may pera na. Misa kasi mga Gen Z, millennials, nako, kilala ko sa bitaw yan. Diba? Ang gusto ko sa mga millennials, Gen Z, talagang high energy yan. Kaya lang, medyo siyempre, dahil bata pa sila, may uma-attitude din ng mga tinamaan na magaling. Bata pa naman ako, hindi ko mo nahahatawin, maraming panahon. Hindi natin alam. Baka bukas, tandaan mo, gagawin mo to para sa pamilya mo. Gagawin mo to sa mga magulang mo. Baka yung magulang mo naghihirap.
Baka yung magulang mo nasa probinsya nagpapadala nandyan sa hub. Baka naghihirap yung magulang mo, hindi lang pinapanood. Kaya nga, given the opportunity. Pero bakit ikaw, kung ikaw ang nakakita nito, bakit hindi nanay at tatay mo? Bakit hindi nakakita yung asawa mo? Bakit hindi nakakita kasi bakit you know why? Ikaw ang nakakita nito, ikaw kasi ang binigyan ng responsibilidad. Ikaw ang nakatakda sa puputol sa saling lahing kahirapan. Ikaw ang nakatakda na puputol sa saling lahing kahirapan kasi sa'yo na magsisimula ang saling lahing magandang buhay. 5 years na hataw. Ano ngayon kung mahirapan ng 5 years? Ano ngayon kung mahirapan ng 5 years? Ang kapalit naman ay 25 years na magandang buhay. Ano ngayon may kumahirapan ng 5 years? Ang kapalit naman ay 25 years na magandang buhay na daranasin mo at daranasin ng anak mo. Mahirap ka? Mahirap ka? Mas para sa'yo ito eh. Pero bakit si attorney, ang kwento ko sa empowered consumerism, hindi naman ako yung mahirap na yumaman. Ang kwento ko sa empowered consumerism ay hindi yung mahirap na yumaman. Ang kwento ko sa empowered consumerism, ako yung taong may kaya, living a comfortable life, pero nandito ako para gamitin ang negosyo para makatulong sa ibang tao. Paano nakakatulong ang abogado sa mahihirap? Paano nakakatulong? Nililibre ko yung kaso. Pero alam mo, pag natapos ko yung kaso na mahirap, 5 years, mahirap pa rin. Sa empowered consumerism, mahirap ka, tulungan kita, turuan kita, gabayan ka. Pwede kong mabago ang buhay mo at ng iyong pamilya mo. Ibig sabihin, mas malalim pala ang ginagampanan kong role sa empowered consumerism. Kaya hindi ito para sa desperado, nandito ito para magandang buhay. Initially, first level of your realization is for you to earn. Pero pag pumunta ka na sa higher plane, it's no longer for you to earn. For you to make a difference in someone's life. For you to help other people. At yan na nararanasan ko. Andito pa na ako for me to earn, pero nandito na ako sa higher plane na, ito mga ganito. Kaya ako tinanggap to. Baka may masabi ako dito na magpabago ng perspektibo mo sa paggawa ng negosyo. Baka tinatamad-tamad ka pa, nagdududa ka kung talagang big time ang negosyo ng empowered consumerism. Baka with my sharing, makita mo na, o nga, baka maganda talaga empowered consumerism. Okay? Baka empowered consumerism kasi bakit? Andiyan si attorney. O, di ba? Dami nagne-negative. Na-reject lang. Sa damakmak na rejection ang inaabot na ako ko nun eh. Hanggang ngayon, nabablock pa nga ako. Yung tipo mangangako mag-pay-in. Naranasan mo yun? Yung mangangako mag-pay-in. Tapos nung sinabi ng petsa, sin mode na. Naranasan ko yun. Tinamakan ba? Naranasan ko yun. Yung tipong okay naman. Biglang nag-block. Bigla akong blinak. Hindi ko alam. Siguro nakialam yung asawa doon. Nakialam yung asawa. Tapos yung asawa ang nag-block. Kaya pag kayo ay makikipag-chat sa may asawa, ang una mong tanong, yung bang Facebook account mo, may access ba dyan ang asawa mo? Kasi naranasan ko, Paste, ang ganda ng pag-uusap namin. Tapos after 6 months, bumalik. Attorney, alam mo ba, yung asawa ko ang nag-block sa'yo. Kaya nga pa ikaw nakikipag-chat, lesson ko talaga yon. Pag may asawa, tanangin mo, may access ba ang asawa mo? Kasi minsan, okay sa asawa, doon nalaman, di ba? Akala siguro yung asawa ko may kayo yung asawa. Diyos ko, hindi naman ka na magaling. Tama? So, emotional capital, technical capital, ito yung initial. Ito yung initial na gagawin mo. Tayon, baka dito pa lang sa capital na ito, hindi ka pa bayad. Baka akala mo lang nag-pay-in ka lang. Pero pagdating, hindi ka pa pala sanay, hindi ka pa pala magaling. O, tama? Maraming pangarap ang hindi natupad kasi hindi naman dahil sa hindi siya deserving. Hindi dahil hindi siya magaling. Kasi average niya lang ginagawa. Binibigay niya lang yung tama lang. Hindi tama, dapat sagad. Maliwanag kayo. Nagigil ako. Ba't magigil ako? Doon naman tayo sa execution. Lahat nagsisimula sa iyo, pero what matters most is the execution. Ang dami niyong alam. Ini-implement mo ba? Diba? Knowledge on ice is diba? Ano sinasabi nila? Ignorance on fire, ignorance on fire is better than knowledge on ice. English, hindi ko alam ang spelling. Tinabakan na magaling. Uulitin ko. Ignorance on fire is better than knowledge on ice. Kahit na marami kang alam kung hindi mo ini-implement. Simple lang naman execute. Simple lang ako mag-check ng execution. Sa team ko, simple lang ako mag-execution. Ilan ang presentations mo the whole day? Ganun lang. Dapat at least 5 kung full-time ka. 5 to 6 to 7 presentations ka per day. Hindi ko pinapansin kung maganda ka mag-post sa Facebook.
Hindi ko, wala akong ano doon. Okay lang, social media marketing natin. Wala akong problema doon. Pero the question is, at the end of the day, ilang presentations ka? Diba? Kung 5 presentations ka per day, wala kang closed deal, let me examine. Paano ka mag-present? Baka mali. Kailangan mag-adjust. Simple lang naman eh. You analyze, you evaluate, then adjust. Pag wala kang adjustment, wala kang pay-in, try to analyze. Bakit wala kang pay-in? Then you analyze. It's more on the execution. So bago tayo resulta, dapat may itataya ka. Ano ang give up story mo? Hindi ka pwede magtagumpay kung wala kang i-give up. Anong give up ko sa akin? Ang give up ko is maraming oras sa legal matters, sa lawyering. Yun ang tinaya ko. Before tumaya ako, wala akong oras sa pamilya. Now, the question is, anong itataya mo? Ano ang give up story mo sa success story na ginagawa mo? At saka huwag kayong magkukumpara. Huwag kayong magkukumpara, bakit si Juan, ang laki na ng kita? No. Kanya-kanyang journey. Kanya-kanyang timeline. Do not compare your chapter 1 to others chapter 19. Para madali kang mag-fail, ikumpara mo yung sarili mo sa iba. And do not compare yourself to me. Okay, bakit si attorney 3 years lang, si 2 months lang na I earn first million. No, kanya-kanya tayong timeline. Yung timeline ko is different from your timeline. Kung bata ka pa, naku, Diyos ko, napakaswerte mo. Bata ka pa, 5 years, hataw. Hataw ang patudahan. Siyempre, unang lahat, bago ka humataw, ayusin mo na accounts mo. Baka pang isang accounts, 3 accounts ka pa lang. Naku, Diyos ko, Mario Joseph. Go for 45 accounts. Tinamaan ka na magaling. Go for 7 accounts sa EC or Bis Victus na Max Victus sa 7. Megaverse. Wala na. Doon ko malalaman kung seryoso ka. Doon ko malalaman kung committed ka. The number of your accounts. To be honest with you. Attorney, wala akong pera. Dami na natin nilalabas ng pera eh. Di ba? Kaya lang pag may kailangan tayo, nilalabas natin yan. Nilalabas ang galing natin sa pangungutang eh. Tama? Ilan ang accounts mo? Tama? Yun ang point. Ano ang taya mo sa success journey mo? Mas malaki ang taya, mas malaki ang mapapanalunan. Hindi ka pwedeng manalo ng malaki sa laban mo sa empowered consumerism kung maliit lang ang taya mo. So, try to ask yourself, kailangan mo seryosohin. Ito na lang ang tanging paraan. You have to accept the fact. Tanong, you have to accept the fact. Kung meron kayong law, abogado si attorney nag-share, number 1 is the law of acceptance. Dapat tanggapin mo na ito na lang ang tanging opportunity para mabago ang buhay mo. Tanggap mo ba na ito na lang o baka you are still entertaining other options? Gagalingan ko dito ng 3 months, gagaling ko ng 6 months. Pag hindi ako gumaling, di ba? Pag hindi ako kumita ng malaki, hanggang 6 months na ako. No! Taya, sagad, execution. Para magkameron ng resulta, execution. Pero nagsisimula execution sa sarili mo at pag naayos mo na yan, bayad ka na sa 3 capital. Ladies and gentlemen, sigurado ako, magkakape-kape ka na rin katulad ni attorney. Saan ako nagkakape-kape? Sa Starbucks. Gusto mo magkape sa Starbucks? Kaya lang yung Starbucks ko, nasa Hollywood, California. Gusto mo magkape-kape sa Hollywood, California? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Japan. Gusto mo magkape-kape sa Japan? Tinamaan ka na magaling, 3-1 na. Diyan ka na lang sa kanto. Galingan mo. Galingan mo. Coffee is freedom. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa South Korea. O gusto mo ba nag-i-ski, nagkakape-kape? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Spain. O, talo ka pa ng mug ko. Well-traveled yung mug ko. Kahit saan dala ko yan. O, saan pa ako nagkakape-kape? Sa France. Gusto mo ba magkape-kape sa France? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Bagno Regio, sa Italy. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Mediterranean Sea. Mediterranean Sea is part of Europe. Nag-cruise kami dyan for 9 days. Ang barko namin ay kasing laki ng Mega Mall. Imagine mo kung nakakita ka ng Mega Mall, kalaki yung barko namin. Nandun yung mga swimming pool, casino, discohan, gym, swimming pool, sinehan. Nandun lahat. Eat all you can, drink all you can. Di ba? Ayaw yung asawa ko, yan ang ka-business meeting ko. Mahal yan kasi kita ang dagat, tinamaan ka na magaling. May cabin kasi nasa loob. Mahal yun. Mahal na yon, pero pinili namin yung may view. Oh, di ba? May view ka ba nakita? Wala. Dagat din. Tinamaan ka na. Taga Marinduque ako. Ang biyahe ko from Lucena to Marinduque ay puro dagat. Tapos yung pala ganon. We went there for 9 days sa Europe cruise. Sarap, no?
yung mga nakikita niyong pagkakapi-kapi ni attorney, ito yung future mo. Okay lang mahirapan. Naghirap din naman si attorney before eh. Tama. Nagdududa ka ngayon kung ipagpapatuloy mo kasi nahihirapan ka. Nagdududa rin si attorney before. Dumaan na ako dyan. Kaya kung hindi mo itutuloy, hindi mo mararanasan, hindi mo makikita yung magandang future. Saan? Sa empowered consumerism na nagkakapi-kapi. Sa pa ako nagkakapi-kapi? Sa Vatican City. Diba? Gusto mo magkakapi-kapi dyan? Tinama ka na magaling. Diba? Yung mga abogado na nagdenega sa akin ngayon, nako, sabi sa akin ba nun, Drew, papaputol ko yung daliri ko. Pag nagkakotse ka dyan sa mga networking mo na yan. Di ba? Nakawalong kotse na ako sa networking eh. Inahanap ko yung kaibigan ko eh. 8 daliri na mapuputol sa tinamaan ng magaling na yan eh. Hindi na nagpapakita sa akin. Di ba? Paputol ko yung daliri ko pag nagkakotse ka. Wala na yung mga kaibigan ko. Wala na. Di ba? Ikaw kasi ando. Wala nang sa mga kaibigan ko. Wala nang recruitment. Sila na lumalapit. Ano ba? Turo mo nga sa akin yan mo. Diba? Turo mo nga yung mga pinagagagawa mo dyan. Ganito lang pare, magre-refer ka lang. Ako naman magpapaliwanag. Magaling ka kasi magsalita. Yung galing ko ang gamitin mo, mag-refer ka. Ako magpaliwanag. Di ba maganda? Madali lang yun, mag-refer. Di ba? Wala kasi akong time. Mag-invest ka dito. Ako magpapaliwanag. Ako maglalagay ng tao. Ganun lang kasimplihan eh. Hindi naman ganun ka. It's the matter of telling your story, your journey. We are not selling the products. What we are selling here is your beautiful story. The question is, how many persons sa isang araw ang pinagkikwentuhan ng maganda mong journey? Attorney, wala pa akong result. Gamitin mo muna result ng iba. Paano ka ba magkwento ng magandang kwento mo sa empowered consumerism? You are creating your story. Anong story mo? Sumali, tapos umayaw. Dadaan ka ngayon sa Ortigas. Ituturo mo yung opisina ngayon sa empowered consumerism. Alam mo, sumali ako dyan dati. Umayaw lang ako. Tinamaan ka ng magaling. Papara ka ng jeep. Papara ka ng jeep. May mga bag ng empowered consumerism. Ganyan ako dati. Sayang. Nasaan? It's the regret. Yun ang sayang. Nasaan nagtunuloy ko. Tama. Yung magkikwento sa panahon ngayon, malamang ma-expose na kayo. Nakita mo, before, pag sumasakay pag naghihintay ako ng taxi at may dumadaang magandang sasakyan, hindi ko pinapansin. Kasi bakit nakapokus ako sa taxi? Di ba? Ikaw ganun ka rin. Dati hindi mo pinapansin, pero nung nasa empowered consumerism ka, pag may dumadaang sports car, pag may dumadaang maganda, di ba pinapansin mo ang ganda nun? Napapansin mo na. Nung hindi ka pa sa empowered consumerism, hindi mo napapansin ang magandang kotse. Pero bakit nung nasa empowered consumerism, napapansin mo na ang magandang kotse? Kasi bakit? Sooner or later, magkakameron ka na ng magandang kotse. Taga mo sa bato. Panggigilan mo kasi yan. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Athens, Greece, di ba? Ang mayaman world civilization. Absent ka na naman ng fourth year high school, tinaba ka na magaling. Tinuturo ang Athens, Greece. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Iya Santorini, Greece. Diyan lang ako nagkakape-kape, hoy. 2 beses kami pumunta mag-asawa dyan. Wala, ganun lang. Ang Santorini, Greece, yan ang mga bakasyon ng mga mayayaman sa Europa. Di ba? May nakasabay kami matanda. From Athens, mag-i-aeroplano ka sa Santorini, Greece, small island yan. Meron kaming kasabayan matatanda, nagtutur. May mga tungkod na. Nakipagkwentuhan ako, alam mo naman tayo. Baka makarekrut ko pa itong matanda na ito. Tinanong ko, kung natagasaan ako. We are from the Philippines. Ano sabi ng matanda? You must be rich in the Philippines because you are still too young to have this kind of trouble. Hindi na alam tawad consumerism to. You must be rich. Of course! Nakita mo? 2 beses kami dyan. Actually, yung Santorini, ang pinakamaganda talaga yung place ay yung Iya Santorini at Terra. Pag sinabi Santorini, hindi automatic maganda. May place lang talaga na selected nandiyan sa cliff. 2 beses kami dyan mag-asawa, 5 araw. Hindi kami yung mga overnight. 5 araw, anong ginawa namin? Natutulog kami dyan. Bakit? Nakabakasyon kami. Hindi kami yung pagod. Punta tayo. Gigising na maangat ka lang. Magpicture-picture. Hindi kami. Naku, hindi. Tumutulog. Sa abroad kami nagtutulog mag-asawa. Diba? 2 beses. Dream destination mo ba yan? Diba? When you win, nothing hurts. Hindi ko na naramdaman yung pagkukutya sa akin ng mga kapwa ko abogado nun. Madali ako makalimot kaya. Madali kaya ako mag-move on. Hindi ko na nakita yung nagbablock sa akin. Kasi bakit? Nakafocus na ako sa magandang buhay na na-experience ko. Just a matter of experience. Para sa amin, ile-level up yung experience mo. Kaya nga ngayon, nakabila ako ng Mercedes, ang tanong ko sa sarili ko, ano kaya ang feeling na nagbada-drive ng German luxury car?
Yun pala ang feelings. Nung minamaneho ko yun pala yung feelings. Actually, hindi ko binayaran yung kotse. Ang binayaran ko doon is yung feelings. Yung feelings na binigay nung nagmamaneho ng Mercedes-Benz. Hindi ko binayaran ang Santorini, pero ang binayaran ko dito yung feelings na nandun ako sa Santorini. It's all about your emotion. Yan ang best closing mo sa prospect mo. You should be selling your emotion. Another tip na naman yan sa presentation yan. Are you selling the good emotions? Are you selling a vision? Or are you just selling a package? Ang dami ko ng tip. Tinawakan naman, bawi na kayo sa akin. Okay? Pag nagkakapi-kapi kayo, hindi mo na malalam. Sarap ng buhay pag nagtagumpay ka. Pero bago ka magtagumpay, may mga sakripisyo kang gagawin. Hindi pwede magtagumpay ka agad. Si attorney nga nagpupunta. Ito, pinamamala ko, tanong, baka kakaya niya ba i-break? Hanggang 4 o'clock, nagising ako. Prime time, 4 o'clock. Pwede namang hindi na ako magpuyat eh. Diba? Pero bakit? Kasi gusto ko, nag-i-enjoy ako. Kasi love ko yung ginagawa ko. Pag may love at may passion ka, hindi mo na mararamdaman. Kaya alam mo kung bakit ramdam na ramdam mo yung pagod, ramdam na ramdam mo yung rejection? Kasi hindi mo pa siya love. Paano ma-develop ang love? Sumama ka sa mga love din ang empowered consumerism. Okay? Don't forget, na-i-post ito kanina, don't forget my TikTok account. Okay? Ang TikTok account ko, maniwala ka, a technique ha, you can use some of my videos sa TikTok account as part of your closing. May video ako dyan tungkol sa walang pera na hindi po kundi diskarte. Padala mo yun. Hindi na makain. Walang technique. Follow my TikTok account. Short motivation, may hugot, para lang may branding ng konti. Di ba? Diba? May hugot. Andyan, marami ka matutunan dyan. Tinamakan na magaling. Saan ka pa? Can you please follow my Facebook page? I have 94,000 sa Facebook page. Andyan ang motivation talaga at realization. Nandyan ang mga trainings na binibigay ko talaga. Actually, I'm recording this kasi sooner or later i-upload ko na rin dyan sa Facebook page ko. I have 95,000 followers dito. Ito na yung way ko para makatulong sa mga new distributors. Actually, marami ibang nasa networking dyan. Diba? Pero okay lang naman sa akin eh. Kasi bakit? Wala naman mawawala sa akin pag nagturo ako eh. Ako, ipakita ko yung knowledge ko sa pagdinegosyo. Wala naman mawawala sa akin eh. Kasi hindi naman ako insecure. Secured ako sa network ko. Okay? Pero marami dyan nagme-message sa akin na may-ari ng networking. Tinamahan ako galit. Mayroon ako nag-invite sa akin ng ibang networking. Maganda raw ang product nila. Ay, ewan ko. Tinamahan naman pa. Okay, please follow my Facebook page. Tapos mag-comment ka naman. Magparamdam ka naman na nandiyan ka. Yung presensya mo naman, iparamdam mo naman. Magbulahan naman tayo. Attorney, ang ganda naman. Para lang pang algorithm ba? Tinamahan ka naman. I have my Capitology, of course, my YouTube channel. Paminsan-minsan, nagpo-focus muna ako sa page pero mag-upload din ako sa YouTube channel ko. Walang bayad ang trading ko sa inyo. Tinamakan magaling. Anong bayad mo? Follow ka naman. Damo, pipindot ka lang naman eh. Di ba? At saka I have my personal account, Drew M. Magturo. Okay? Tapos na ako sa aking sharing. Medyo napahaba yata ng konti. Medyo napahaba. I'm sorry, napahaba. Pero ito sa Attorney Drew na nagsasabing, alam mo, ang buhay ay parang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Pero ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ang timpla na naaayon sa ating panlasa. Si Attorney Andrew Magturo na nagsasabing, akala ko nung bata pa ako, ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo, maging abogado. Mali po pala ako. Ang pinakamagandang trabaho po pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. This is Attorney Andrew saying, pinagmamalaki ko na magkakasama tayo sa isang trabaho na kaya baguhin ang buhay ng ibang tao. Thank you and good morning! Yeah! Sabi, Attorney, sobrang baliw na baliw po kami lahat. Matayo yung balaybo namin habang nagtatoka, Attorney. Hindi namin napansin yung oras. Sobrang ganda po. Attorney, may mga konting katanungan na po. Okay lang po ba, Attorney, kahit mga 4 questions lang? Sige, apply. Sige lang. Sige po. Thank you po, Attorney. Medyo mahirap po magtanong kasi lahat po ng mga dapat namin itanong nasabi niyo po sa sobrang ganda ng sagot na lang. Sagot na lang. Huwag na tanong. Okay. So, ang unang tanong po, Attorney, paano nyo daw po na-handle, Attorney, yung mga nag-negative sa inyo? Kasi, for example, Attorney, sa akin, yung estudyante ako nagsisimula, mga nangkakantsaw lang sa akin. Wala lang yung mga estudyante lang din.
So pag pulis naman, mga nag-aantyaw sa kanya, mga pulis din. Sa inyo, attorney, mga nag-aantyaw. Mga attorney din. Paano nyo daw po na-handle yung gano'n, attorney? Nung una talagang nasasaktan din ako. Sabi sa akin desperado ka na ba, nagaganyan-ganyan ka? Pero alam yung mga nakakilala sa abogado, alam nila na marami akong kaso. Wala andun yung passion ko Ini-ignore ko lang. Iniintindi ko sila kasi hindi naman nila nakita yung nakita ko. So you have to understand them. Hindi mo sila aaway kasi hindi nila nakita Nakita mo maganda, hindi para sa kanila. So kung hindi ka maintindihan, kung nangangantsaw, it's okay. Wala na tayo. Dapat darating ang panahon na baliwala na sa iyon. At ngayon, yung mga nagde-negative, wala na. Wala na. Mga tinamaan na magalit. Sabi, hindi mo, alam mga abogado nagde-negative sa akin dati, alam mo sabi nila ngayon, hindi mo kasi kami pinilit noon. O, di ba? Bakit hindi ka parang pa kayo? Mga addict din. Okay. Ignore them, apply. Ignore, baliwala. Hindi sila importante sa pagnenegosyo. Ibig sabihin, kung ayaw nila, it's okay. Napakaganda po ng sagot, attorney. Ignore. Alright, mga ka-10X, yung pala. Pangalawa po, attorney, nagsisimula po kayo? Paano po yung itsura ng routine nyo po everyday? Paano po yung hustle nyo, yung grind nyo? Ilang oras po kayo maataw, attorney? Yung work ethic nyo, attorney? Doon talaga part-time ako kasi pag bakante lang. 'Di ba? Kasi noon, minsan every weekend lang kami. Kasi nagtatrabaho ko ng Monday to Friday. Monday to Friday. Wala namang online nung panahon nang nagsisimula kami. So, ibig sabihin talagang Friday night, nagbibiyahe kayo para sa probinsya. Di ba? Linggo ng gabi, bumabalik. Di ba? Isipin mo, para sa family yun. Pero nang nagtatrabaho Friday night, nagbubus kami papunta ng probinsya, talk ng hapon, after lunch ng Sabado, may meeting, may konting meeting ng Sunday night, bumabalik ng Manila. Every weekend. Kasi bakit walang online Ibig sabihin, kaya nga ang swerte ng ngayon. Kasi ngayon, kahit hindi ka pwede ang online. Kahit nasa ang lugar ka. Okay? Kaya nga lamang kayo. Lamang kayo kasi nagsisimula kayo sa era na pwede ng online. Yes. Tama po, attorney. Lamang po talaga dahil may online na po. Tapos, attorney, ito may mga, I'm sure, attorney, nasagot mo na ito sa talk niyo po kanina, napakaganda. Yung iba, pinipilit talaga nila yung tanong, attorney. Tanong ko na rin po, despite na kumikita na daw po kayo nung malaki nun, attorney, ano pa yung nakita niyo, attorney, na parang reason na, parang naging trigger point niyo po, attorney, bakit niyo po ginawa yung business nung pinepresentan po kayo? Ang trigger point ko, kasi may mga kumikita ng malalaki na hindi naman tapos. Di ba? Hindi ako papayag na kayo lang kikita. Kaya ko rin yan. Yun ang trigger point ko. Na-challenge ako. Na-inspired ako, na-challenge ako. Kung kaya mong kitain yan, kaya ko kasi believe ako sa sarili ko. Di ba? Kaya nga siguro one way din, dapat naniwala ka sa sarili mo. Yun ang trigger point. Hindi pwedeng sila ang kikita ng malaki. Hindi pwedeng sila ayayaman. Tapos ako, nagpapakirap ako sa lawyer pag tatrabahuan ko. Hindi, kaya ko rin yan. Di ba? Kaya ang tanong sa sarili mo, dapat sa'yo magsisimula. Kaya mo ba? Kasi po ikaw deep inside in your heart, parang hindi ko to kaya ko pero parang hindi ko kaya 50-50. Dapat hindi 50-50. Dapat 100%. Nasa sarili mo, kaya mo. Ang ganda. Parang pating Q&A, attorney, parang success story ulit. Ang ganda. Tapos, attorney, ito po, ilan daw po yung hub nyo, attorney? Ngayon, 2 hub pero sa bahay siya. Bahay. So, nasa exclusive subdivision kasi gusto kong gated, gusto ko nila ma-feel kung paano mabuhay sa subdivision. Namimili ako ng environment. Gusto ko yung magandang environment. Ito yung tipong pag naglakad ka, ang mga aso dito may mga lahi. Hindi yung mga askal. Kaya syempre nandun yung bawal maingay kasi nasa exclusive subdivision, di ba? Pero 2 lang ang hub ko, apply. Kasi simula lang kami ng hub last year. Sipin mo last year lang ako nagsimula. Last year lang, January 2021. Okay po, attorney. Okay. Attorney, I'm sure attorney medyo mahirap po sagutin to kasi mostly ng tinatanong ko po hindi nila talaga sinasabi yung exact. Pero gusto ko lang po tanong kasi kinukulit talaga ng mga leader, attorney. Magkano daw po yung monthly income niyo daw po, attorney? Kung okay lang po Hindi ako nagsasabi sa live kasi nandyan ang BIR. Matalino to. Kaya pag merong nagsasabi sa inyo ng income, hindi nila kinukonsider holistic. Tinamaan kayo na magaling. Basta at kinikita ko, pwede ka nang mabuhay.
Magandang imagination na po yun, attorney. Yes. Okay, ang ganda po. And last question, attorney. Ano po yung attorney yung nakikita nyo po sa industry natin ngayon 5 to 10 years, 20 years from now, attorney? Para makita po ng mga bagong business partner natin, para makita po ng mga taong parang gusto nung tumigil sana, yung iba parang nahihirapan. Ano po yung mangyayari, attorney, 5 to 10 years from now? Yung nakikita nyo pong vision. Titigil kasi nahihirapan. Ano ba? Wala na. Mahirap talaga ito. O, sabihin ko sa inyo, mahirap talaga to. O, titigil ka na. Oh, 'di ba? Hindi mahirap talaga 'to. Pero anong kapalit? Huwag mong tingnan yung hirap. Ang tingnan mo yung magandang buhay na naghihintay pagkatapos ng hirap. So, 5 years from now, 10 years from now, medyo kahit pa ina-accept na tayo. Ito yung makikita nila ang network marketing industry, talagang tinitingala. Ay, kaya nga nagsisimula sa atin eh. Paano mo pinapakita na networker ka? 'Di ba? Ikaw ba yung tipong nandyan maghapon sa McDonald's na nagkakalat na wala kang ino-order? Ikaw ba yung maghapon sa Starbucks na walang in-order? Dapat ba ikaw yung nagtitip, hindi ka nagtitip? Kaya nga kaya ipakita mo na maganda ang networking. Pag ikaw nagtitip, pag nagbibigay ka ng tip, bigyan mo ng tig-1,000. Diba? Bumili ka umorder, malinis ka dapat, para nagiging dapat tayo ay model sa industry natin. Dapat maganda 5 years from now, 10 years from now, ano kaya naghihintay? Titingalain na ang mga networkers. Titingnan ganito kasi this is a legitimate business naman. Kaya lang nandiyan ka ba after 5 years? Nandiyan ka ba after 10 years? O ikaw ay magkikwento na, kasali ako dyan dati. Hindi ko lang talaga pinagpatuloy. Di ba? It's the ability to capture. Right. It's the ability to capture the vision. What will happen to you 5 years from now o 10 years from now. Mga nahihirapan, natural yan, part yan. Diba, nahihirapan, napupuyat, nare-reject, kung ano-ano man yan, hindi naniniwala ang asawa, ninega ng asawa, nega ng mga magulang. Natural yan, part ng kwento mo yan. Na pag ikaw naman ang nagkwento dito, ang sarap ikwento kasi naranasan mo, na-overcome yung mga challenges. Tapos magkikwento ka ngayon, kumikita na pa ako dahil hindi ako huminto sa kaninega ng mga kapatid ko, kaninega ng mga magulang ko, hindi ako huminto ngayon, kumikita na ako ng 1 million pesos. Yan ang testimony niyo. Yeah. Tama po, attorney. Napakaganda po na sagot. Last, attorney, nakalimutan ko pong itanong. Last na lang po. Attorney, ilan po yung account ni standard sa team nyo? Yung kinukuha po normally sa team nyo, mga accounts? As much as possible, kung kaya mo mag-megaverse, magbe-megaverse ka. Noong panahon kasi namin, 15 accounts lang eh. Pero ngayon kasi sumasali, at least dito, at least kaya mo dito at least yung 7 plus 8, Technoverse or Digiverse. Pero kung kaya mo rin lang naman sagad, 200,000 lang naman eh. Kung may 200,000 ka nasa bangko, magkano ang tubo nun? Pinakinabangan ng bangko yung pera mo. Ikaw tuwan-tuwa ka. Magkano lang yan? 1,000 lang ang tinutubo ng 1 taon. Ay bakit hindi mo i-megaverse? 'Di ba? Magnenegosyo ka na rin lang. Yan ang sinasabi kong tayaan. Ramdam ko ang lalim ng commitment level mo sa taya mo. Kung ang taya mo, 1, 3, Diyos ko, medyo ramdam ko yan. Yan yung tipo mga aayaw yan pag nahirapan. Kasi ganun lang ang taya. Pero pag nakita mo, ang taya mo ay 31 accounts, 15 plus 16, meaning megaverse, kahit na anong bagyo itatayo mo yan, tinabakan ng magalay. Bakit malaki ang nilabas ko? Kasi wala kang sense of ownership, hindi mo ino-own. Negosyo mo ito, malaking kumpanya ito. Alam mo, para mas maganda ang hataw mo, itong isagad mo. Kasi minsan, nagtetest muna ng water. Walang test ng water. Natest na namin eh. Natest na ng mga nauna sa atin na maganda talaga eh. Huwag ka na mag-test. Huwag ka na mag-maalam. Sunod na lang. Megaverse, tira. Utang, tira. Wala ka pera. Nasa savings account, tira. Mag-loan. Na empleyado ka, mag-loan ka, tira. Ang daming paraan eh. Tama? Tanggalin ang duda. Maganda talaga ang empowered consumerism. Pwede magpabago ng buhay mo. Ikaw na lang ang kulang. Tama? Yes. Ramdam na ramdam ko yung gigil mo, attorney. Maraming salamat po, attorney. Thank you so much sa time niyo po.